At kung totoo yung sinasabi niyang video na 90 minutes, bakit hindi nila ilinabas? 'Di ba? Dapat linabas na 'yan. Bakit tinatagalan? 'Di ba? So, ako naniniwala ako isang malaking drama na naman ito para maalis ang focus diyan sa issue ng sino ba ang mastermind. Pangalawa, sa tingin ko, ito ay paraan para ilagay lamang na ang masterminds ay si former speaker at si Congressman Saldico. So, maraming loose ends dyan sa naratibo na nagulat ang bansa. Pero sa tingin ko, meron niyang political connection. Political drama itong mangyayari ngayon, ma'am, pag nagkaroon po ng pagdinig sa Senado kaugnay po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero yun naman din talaga ang hiling ng kanyang mga abogado. Very confident, ma'am. Tsaka anong masasabi mo doon, ma'am, sa mga lumalabas po na articles of impeachment laban sa bise? Matibay ba, ma'am? Based po sa inyong analyzation bilang pong political strategist and political analyst. MJ, mahina. Mahina kay Madriaga on the count of the artwork, the check, the association. Mahina sa COA dahil hindi pa naman yun final and executory. At may pinapagawa akong study sa opisina na lumalabas, maraming pending na ano yung ND? I forgot the term. Na hindi na babayaran, na hindi nababalik ang pondo. In fact, lumolobo ng lobo yon. Ang pinakamalobo ay sa Office of the President. So, carried from various administration. May right si BP sa Supreme Court. Maling-mali ang SALN at ang AMLAC dahil ang basihan ng AMLAC ay yung SALN ng 2007 hanggang 2026. Hindi impeachable officer ang vice mayor at ang mayor, so dapat ang kinalkula lang doon ay 3 years. Kaya makikita mo yung narrative na gusto nila, may ill-gotten wealth siya kasi magmula vice mayor hanggang vice president, lumaki, nagballoon ang kanyang pag-aari. Pag tinignan mo yung SALN, hindi nga nila tinignan yung assets. Ang tinignan lang nila cash on hand at cash on bank. Tapos, relate na nila sa AMLAC. Ano ang mali dun sa AMLAC? Transactions ang tinignan. Pinoint out na yan ng mga ordinaryong teller at bank managers. Hindi transactions ang tinitingnan mo. Yung end of the day, magkano ang naiiwang pondo sa bangko, no? Mali rin yung doon sa conditional threat, no? May insinuation pa doon na yun ang naratibo nila. She is not fit to be a leader. She is not fit to be president. She is not sane. Imagine coming up with that declaration na based doon sa video, binigay daw sa psychiatric division ng NBI at sinabi she is not fit to govern. I mean, without naming who, without showing the psychiatric record, I mean, these things, sa tingin nila, tanga ang Pilipino. Kaya nga ako nagpapasalamat kahit hindi linalabas ng mainstream media, ng ibang mainstream media, na andyan ang social media. At natutuwa ako sa bawat tapon ng House Justice Committee, ang taong bayan ang nagsasaliksik. Ang taong bayan ang tumitingin. Tama ba ito? Parang mali ito. 'Di ba? So, nakakapagtaka na sa uri ng chairperson ng House Justice Committee, hindi niya yun nakikita. Alam mo, ang nakakapikon pa dyan, she comes up with an opening statement that comes up with conclusions based on speculations. Mahirap naman yun. Abogada siya. Dapat alam niya na ang basihan ng iyong mga sinasabi ay ebidensya. At kung titingnan mo uli, babalik tayo dun sa dalawang complaint na nakapasa sa form and substance, wala naman siyang evidence na nakalakip. In fact, dinaan sa ilang clarificatory on probable cause.
yung evidence. Dapat yun nakalakip. At pag kumuha ka ng kopya, makukuha mo yung kopyang annexes. May isa pa doon, footnote lang. Yung kay Ginoong Trillanes, galing sa isang footnote. Nakita mo naman nag-testify. Base sa isang footnote sa complaint. So, ang daming mga violations, kung titingnan mo, based on the Duterte ruling by the Supreme Court. So, kailangan babalik ka ulit dun sa arbiter. Tama ba ito? So, hindi ko nakikita na ang Senado ay mag-forthwith na i-hear the following day. Kasi ang dami pang pending issues na kailangang i-resolve bago magkaroon ng trial. Kasi kung nag-trial ka at sa kalagitnaan ng trial, sinabi ng Korte Suprema, hindi ito pwede, ano mangyayari sa trial? Hindi ba katawa-tawa? Mas gusto nyo ang tao lumabas sa kalye at sabihin, ano itong ginagawa nyo? So, siguro doon lumalabas na mahalaga pa rin ang bicameral na legislative kahit maraming taong galit sa Kongreso dahil may counterbalance na mangyayari dun sa ginawa ng House of Representatives. Ma'am, ang pinakamalakas daw na basihan is yung pagbabanta raw ni VP sa presidente. Conditional threat nga yun. Sige nga, ilabas nila kung sino yung may sinasabi sa Nueva Ecija. Dapat ang mga Nueva Ecijanos magalit. Aba, hindi na sila dati capital ng yung assassin, di ba? Nung unang panahon, pag naghahanap ka ng gustong tumira, pupunta ka sa Nueva Ecija. Abay, mahiya naman ho kayo sa Nueva Ecija, napaka-progresibong probinsya yan. Pero yun ang sinabi ng NBI director natin, wala namang pre-present, no? Lahat base sa sinabi niya. So, mahirap paniwalaan yon at i-contextualize nila bakit nagalit si Vice Presidente. Nagalit siya dahil sobra-sobra na ang pang-aapi at pananapak sa karapatan ng kanyang mga tauhan. Yan ay yung Chief of Staff niya, ni si Attorney Laika Lopez, at yung isa na nag-a-administer ng kanyang confidential fund. Kita naman yan, pakita mo lang yung mga videos niyan. Kasi yung pinakitang videos, yung nagalit siya. Hindi pinakita yung videos na halos hawakan ni Attorney Lopez si Vice President. Hindi pinakita yung video nung tauhan niya na tumaas ang BP, that she had to be rushed to the hospital. Walang konteksto ang pagsasalita ng NBI Director. Nagulat nga ako na ang NBI Director pwede palang mag-witness sa mga ganyan. Opo, ma'am, speaking of NBI, meron po kasing, alam ko po, nabalitaan po ninyo yung isang sikat na personalidad na nahuli sa entrapment operation. Pero sa Malacanang po, ma'am, BFF daw ni VP at ni PRRD. Ano tingin mo dun, ma'am? Ay maling-mali yung sikon. Yan aking BFF, maling-mali siya. Sayang ang printer na colored. Tingnan mo na lang ang videos ng amo mo. So, hindi yung taong yan ay hindi kasama sa kampo ng Duterte. Ang balita ko, gusto niyang sumali sa kampo ng Duterte. Pero yung nangyari sa kanya, nakakalungkot, pero nandyan na yan. May accusation sa kanya, so dapat harapin niya. At kung totoo yung sinasabi niyang video na 90 minutes, bakit hindi nila ilinabas? Diba? Dapat linabas na yan. Bakit tinatagalan? 'Di ba? So, ako naniniwala ako isang malaking drama na naman ito para maalis ang focus diyan sa issue ng sino ba ang mastermind. Pangalawa, sa tingin ko, ito ay paraan para ilagay lamang na ang masterminds ay si former speaker at si Congressman Saldico. So abangan natin kung anong mangyayari dyan dahil malaking pera yon at iba't ibang version na ang lumalabas. May version na trinetret si Speaker Martin Romualdez, may nagtatanong naman na akala ko ba frozen ang assets ni Speaker, bakit may pondong ganon. So maraming loose ends dyan sa naratibo na nagulat ang bansa.
Pero sa tingin ko, meron niyang political connection. Ma'am, pag nagpa-picture ba, meaning to say close kayo? Hindi, ang dami kaya nagpapapicture. Ako nga, hindi ko kilala yung mga iba. Nagpapapicture doon sa mga politiko. Yun talaga ang kagawian natin. Ngayong may cellphone, lahat gusto meron souvenir shot, no? Hindi close, mas close yung in-embrace mo. Mm. At nag-host ka ng party sa birthday ng taong yon sa bahay mo. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? So, itong si fake news peddler, mahiya naman, tigilan na yung fake news kasi sila ang may advocacy na walang fake news. Paano susunod ang tao kung sila ang fake news? Opo. Ma'am, bago lang po ulit si Partner Admar, malapit na po ang State of the Nation Address ngayon pong taon. Ano kayang laman ng SONA, ma'am? Nakikita niyo po ba na may mga build-up ng mga lalamanin ng SONA, lalo pat may kaso na ngayon sa Ombudsman, si former Speaker Martin Romualdez? Alam mo, MJ, mahirap ang build-up Mm. kasi hindi siya pwede magsabi na sana hindi umulan yung panahon na yan, pero mahirap mong i-claim na walang baha, mahirap mong i-claim na nasolba na ang mahiya naman kayo campaign. Hindi pinalabas ang ICI report, 'di ba? Natapos ang ICI, tahimik ang lahat. Ang Blue Ribbon, napaka unparliamentary yung ginawa na naglabas ng committee report na partial, naglabas ng committee report na walang majority members na nakapirma. So, nakakapagtaka yun kasi hindi yun ang nakagawian at tradisyon ng Senado. Usually, may majority. At kung walang majority, pipilitin mo makakuha ng number. Bakit minadali is another question.